ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم Matatawag حنيفا. na kabutihan na dapat po natin ibigay o ipagkaloob sa ating mga sarili. Ang Panginoon mismo, siya po ay mayroon siyang nabanggit na salita na lahat ng mga tao, kahit anong klaseng katayuan ng tao, ay siya ay nasa loob ng pagkakalugi. Katulad ng kanyang sinabi, wala asri, innal insana lafi khusr. Katiyakan, ang mga tao, sila po ay nasa loob ng pagkakalugi. Kahit sabihin po natin na kahit sabihin po natin na ano ang katayuan ng isang tao. Siya po ay nakakagawa ng mga gawain na ito po ay malaki ang kanyang kinikita sa mga gawain na ito, hindi pa rin siya mawawala sa tinatawag na pagkakalugi. Kahit sabihin po natin na siya po ay mataas ang kanyang katungkulan dito sa mundong ibabaw, ay ganun din siya po ay hindi mawawala sa katangian na siya ay nasa pagkakalugi. Dahil sa mismo ang Panginoon, siya ang nagsabi na lahat ng mga tao, sila po ay nasa pagkakalugi. Maliban lang, kung nalaman po natin na tayo po ay nasa loob ng pagkakalugi, nararapat po sa atin malaman paano po natin mailigtas ang ating mga sarili sa tinatawag na pagkakalugi. Ang inaakala ng mga tao ay dahil sa malaki ang kanilang kinikita sa kanilang mga gawain, nakakabili sila ng magandang sasakyan, magandang tahanan, magagandang damit, mga masasarap na pagkain na ibibigay nila sa kanilang mga sarili, ano man ang ginugusto ng kanilang mga sarili, ay ang pagkakaunawa nila sa kanilang mga sarili ay sila ang taong nagtagumpay ng totoong pagtatagumpay, hindi dahil sa mayroong pong pamamaraan na para maiahon, mailigtas ng tao ang kanyang sarili sa tinatawag na pagkakalugi. Sa tinatawag na pagkakalugi. Hindi ang tamang pamamaraan para mailigtas ng tao ang kanyang sarili sa tinatawag na pagkakalugi, katulad ng sinabi ng Panginoon, ay yung makagawa ng tao ng isang gawain na ito po ay mapapakinabangan niya dito sa mundong ibabaw. Halimbawa, kumikita ng maraming kita. Sinuswilduhan ng malaking sweldo. So, hindi yun ang tamang pamamaraan para mailigtas ng tao sa katangian na itinangin ng Panginoon para sa kanya na siya po ay nasa loob na pagkakalugi. Kaya masasabi po natin na anuman ang sinabi ng Panginoon na tamang pamamaraan para mailigtas po natin ang ating mga sarili sa kanyang binanggit na tunay na pagkakalugi, ay yun din ang masasabi po natin na tamang pamamaraan para maiabot natin, maipagkaloob natin sa ating mga sarili ang kanyang tunay na tagumpay at tunay na kabutihan. Magkakamali po tayo na kung ang paniniwalaan po natin na pamamaraan para maipagkaloob natin sa ating mga sarili ang kanyang tunay na tagumpay ay mabigyan natin ng magandang sasakyan, magandang tahanan, magagandang damit o mga masasarap na pagkain. Magkakamali po tayo.
Ang nararapat po sa atin, kung mayroon na ipaliwanag, nabanggit ng Panginoon na pamamaraan para mailayo natin o maiahon natin ang ating mga sarili sa tinatawag na pagkakalugi, yun ang dapat natin sundin, yun ang dapat natin paniwalaan. So ano po ang sinabi, karugtog ng kanyang sinabi ng Panginoon, pagkaraan ng kanyang pagkatapos niyang banggitin, na tayo pong lahat ay nasa loob ng pagkakalugi. Sabi niya, illal ladhina amanu. Maliban lang sa mga taong sila po ay nagkaroon ng tamang paniniwala. Ito po ang una-unang hakbang para mailigtas po natin ang ating mga sarili sa tinatawag na tunay na pagkakalugi, na mismo ang nagsabi po dito ay ang Panginoon. Alam po natin, ang Panginoon kapag siya ay magsasalita, hindi magsisinungaling. Kapag siya ay magsasalita, hindi magkakamali. So ano man ang nasabi ng Panginoon, iyon ang katotohanan. Katotohanan na siya po ay nagsabi na tayo po ay nasa loob ng pagkakalugi. Maliban lang, sabi ng Panginoon, illal ladhina amanu. Maliban lang sa mga tao na sila po ay naniniwala o nagkaroon ng paniniwala, nagkaroon ng pananampalataya. So yung tinatawag na mga tao, yung tinatawag na pananampalataya o paniniwala, ano po ang nararapat po natin paniwalaan? O ano po ang nararapat natin paniwalaan? Ang una-una po nating dapat paniwalaan ay ang mapaniwalaan po natin kung sino po ang nararapat magiging Panginoon. Dahil sa ang pagkakaalam po natin na ang tunay na Panginoon, napakarami ang mga katangian, napakarami ang mga katangian na itinangi niya sa kanyang sarili. Kabilang po sa kanyang katangian, siya po ang tagapaglikha sa lahat ng mga linikha. Kabilang sa kanyang mga katangian, siya ang tagapangasiwa sa lahat ng mga linikha. Kabilang sa kanyang mga katangian, siya ang nagmamayari sa lahat ng mga linikha. Kabilang sa kanyang mga katangian, siya ang nagbibigay ng buhay, siya din ang kumukuha ng buhay. Siya ang nagmamayari sa lahat ng mga linikha. Iyon ang kabilang kasama sa mga katangian ng sino man ang nararapat magiging Panginoon. So, iyon ang dapat natin mapaniwalaan. Una-una ay hanapin po natin kung sino po ang nararapat magiging Panginoon at isunod po natin ang paniniwala natin sa Kanya kung ano po ang layunin niya sa Kanyang paglikha sa atin. Dahil sa ang Panginoon, tayo ay Kanyang linikha na mayroon siyang layunin sa Kanyang paglikha sa atin. Hindi niya tayo linikha na siya po ay halimbawa laro lang, wala po siyang layunin. May layunin ng Panginoon sa Kanyang paglikha sa atin. Kaya iyon ang unang-unang hakbang para maiahon po natin ang ating mga sarili sa tinatawag na tunay na pagkakalugi. Hanggat hindi po natin malaman, maunawaan kung sino po ang nararapat magiging Panginoon, ay nandoon mananatili po tayo sa katangian na tayo po ay nasa loob na pagkakalugi. Ilagay po natin na lahat ng mga tao ay tayong lahat ay nakakagawa ng mga gawain mabubuti. Pero ang mga gawain na mabubuti na ito, magkakaiba ang papakinabang natin sa mga gawain na mabubuti na ito. Ito ay nakadepende kung ano ang katayuan ng isang tao. Ang magkaiba ang katayuan ng isang tao na siya po ay naniniwala sa tunay na Panginoon at yung tao na
hindi naniniwala sa tunay na Panginoon. Kahit silang dalawa ay nakakagawa ng mga gawain mabubuti, pero magkaiba ang kanilang pakikinabang sa mga gawain na ito ay kanilang nagawa. Dahil sa dapat po natin paniwalaan na kailangan po natin yung mga mabubuti na mapapakinabangan po natin dito sa mundong ibabaw, at gano'n din kailangan po natin na yung mga mabubuti na mapapakinabangan natin sa kabilang buhay. Isa po sa nararapat natin paniwalaan ay pagkaraan ng ating kamatayan ay tayo po ay bubuhayin muli. Tayo ay babangon muli. Bakit po tayo babangon muli, bubuhayin muli? Dahil sa ipagpatuloy po natin yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Dahil sa ang klaseng buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hangganan. Ibig po sabihin, kahit mabawian tayo ng buhay, may panahon, may oras na tayo po ay babangon muli dahil sa ipagpapatuloy po natin yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Hindi katulad ng buhay na pinagkaloob ng Panginoon sa iba niyang linika ay kapag sila ay mabawian ng buhay, hanggang doon lang sila at hindi sila bubuhayin muli. Pero tayong mga tao, ang klaseng buhay, ito ay nararapat po natin paniwalaan. Ang klaseng buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hangganan. Kahit tayo ay mabawian ng buhay, may oras, may panahon na tayo po ay babangon muli, bubuhayin muli dahil sa ipagpatuloy po natin yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Saan po natin ito maipagpapatuloy? Doon sa kabilang buhay. Pero ang kabilang buhay, tinatawag na kabilang buhay, walang lugar na pinaghanda para sa atin maliban lang sa dalawang lugar. Paraiso at saka impyerno. Kung saan man tayo makakapasok sa dalawang lugar na ito, ang klaseng buhay po natin sa dalawang lugar na ito ay buhay na walang hangganan. Ibig po sabihin, kung doon po tayo, sana doon tayo makakapasok sa paraiso, anuman ang madadatnan natin na kabutihan doon sa paraiso ay napakahalaga. Bakit? Dahil sa una, hindi ito mawawala sa atin, hindi mapuputol, at ito ay patuloy na mapapakinabangan po natin dahil sa tayo ay mismo hindi mababawian ng buhay. So napakahalaga ang mga kabutihan na ating madatnan doon sa kabilang buhay, lalo na doon sa paraiso. Kaya sister, kung tayo ay pinagsumikapan po natin yung kabutihan natin dito sa mundong ibabaw na may hangganan ang mga kabutihan ito, ano pa kaya dapat po natin pagsumikapan yung kabutihan natin doon sa kabilang buhay? Yung tinatawag na kabutihan doon sa kabilang buhay, kabutihan na ating madadatnan doon sa paraiso. Kaya ngayon, ang itatanong po natin, paano po magiging kapakipakinabang ang ating mga gawain dito sa mundong ibabaw? Ibig po sabihin ay ang mga mabubuting gawain natin dito sa mundong ibabaw ay mapapakinabangan po natin dito sa mundong ibabaw, at higit sa lahat ay mapapakinabangan po natin ito sa kabilang buhay. Mapapakinabangan natin ito sa loob ng ating mga libingan, mapapakinabangan po natin ito sa mga lugar na ating mapupuntahan doon sa kabilang buhay. So walang tamang pamamaraan upang magiging kapakipakinabang ang lahat ng ating mga gawain mabubuti maliban lang sa ito ay magawa po natin o magawa natin bilang pagsamba sa Panginoon. Ibig po sabihin na ang asahan po natin na tatanggap sa mga gawain natin mabubuti ay ang Panginoon mismo. Hindi ang aasahan po natin na tatanggap sa mabubuting gawain natin ay katulad natin ng isang tao. Dahil sa ang mga tao, lahat po tayo magkakaparehas ng katangian. Hindi katulad ng Panginoon, tunay na Panginoon, ay yung mga katangian na itinangin niya sa kanyang sarili ay ito ay hindi magagawa ng isa sa kanyang mga linika. Katulad ng ating naipaliwanag kanina, ang tunay na Panginoon, isa po sa kanyang
katangian, siya po ang tagapaglikha sa lahat ng mga linika, ang tunay na Panginoon, siya po ang tagapagbigay ng lahat ng mga bagay, ang tunay na Panginoon, siya ang tagapangasiwa sa lahat ng mga linika, ang tunay na Panginoon, siya ang tagahawak sa lahat ng mga pangyayari. Iyon, siya po ang dapat natin asahan na tatanggap sa ating mga mabubuting gawain, dahil sa kapag tinanggap niya ang ating gawain, masasabi po natin na ang gawain na ito, kahit sabihin po natin na ito ay napakasimpleng gawain, pero magiging napakahalaga. Bakit? Dahil sa higit pa sa ito ay mapapakinabangan natin dito sa mundong ibabaw, ay may pagpatuloy po natin ang pakikinabang natin sa Kanya doon sa kabilang buhay. Mapapakinabangan po natin ito kapag tayo ay mabawian ng buhay. Mapapakinabangan po natin ito kapag tayo ay nailibing sa loob ng ating mga libingan. Mapapakinabangan po natin ito kapag tayo ay dumating sa kabilang buhay. Ibig po sabihin, pagdating natin doon sa kabilang buhay, dahil sa mayroon tayong dala-dalang mga mabubuting gawain na ito po ay tinanggap ng Panginoon, ay makakasigurado po tayo na tayo po ay doon makakapasok sa paraiso. Ilayo po tayo ng Panginoon sa lugar na impyerno, dahil sa kung doon naman tayo makakatuloy ay katulad ng buhay natin doon sa paraiso na walang hangganan. Ibig po sabihin, kung tayo ay pinaparusahan, masasabihin po natin na ang parusa doon sa impyerno ay hindi mapuputol, hindi mawawala, at tayo ay hindi makakapahinga kahit isang segundo man. Tayo ay hindi makakapahinga sa parusa sa loob ng impyerno. Kaya ang nararapat po sa atin ay hanapin po natin kung sino po ang talagang matatawag na tunay na Panginoon, at kung mayroon naman siyang nasabing layunin ng kanyang paglikha sa atin, ay yun ang dapat natin paniwalaan, ay isuko po natin ang ating sarili sa kanyang ginawang layunin, sa kanyang paglikha sa atin. Ngayon, hanapin po natin, sino po ang tagapaglikha sa lahat ng mga linika? At sino po ang matatawag na tunay na Panginoon? Alam po natin na ang lumikha sa lahat ng mga linika, siya po ang kinikilala ng lahat ng mga linika. Pakinggan po natin yung sinabi ng Panginoon. Ito po ay nakapagbigay ng kahulugan na ang Panginoon na ito ay siya po ang kinikilala ng lahat ng mga linika. Katulad ng kanyang sinabi, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi was-samsu wal qamaru wan nujumu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nasi wa katsirun haqqa alaihi al-'adab. Ang kahulugan, sa madaling kahulugan sa kanyang sinabi, hindi mo ba nalaman, O Muhammad, katiyakan ang 7 kalangitan at 7 kalupaan, at lahat ng nakatira nilalaman ng 7 kalangitan, 7 kalupaan, sila po ay nagpapatira pa sa Panginoon na ang tawag sa kanya ay ang Allah. Ganon din nagpapatira pa sa kanya ang araw, ganon din nagpapatira pa sa kanya ang buwan, nagpapatira pa din sa kanya ang mga bituin, nagpapatira pa sa kanya ang mga puno, nagpapatira pa sa kanya ang mga bundok, nagpapatira pa sa kanya ang mga hayop, at nagpapatira pa sa kanya ang ilan sa mga tao, at ganon din ang karamihan naman sa mga tao, ang nararapat sa kanila ay ang parusa ng Panginoon, dahil sa hindi nila kinikilala ang Panginoon Allah na siya ang karapat-dapat magiging Panginoon. So yung sinabi na Panginoon na ang tawag sa kanya ay Allah, siya po ang dapat po natin paniwalaan na karapat-dapat magiging Panginoon, dahil sa ang katibayan ay lahat ng mga linikha, siya po ang kanilang kinikilala na nararapat magiging Panginoon. Kung siya ang paniniwalaan po natin na siya ang karapat-dapat magiging Panginoon,
Ano po ang kaniyang layunin sa kaniyang paglikha sa atin? Pakinggan po natin ang kaniyang sinabi sa lingwaheng Arabic. Sinabi niya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sinabi niya sa madaling kahulugan, hindi ko linikha ang mga engkanto, mga tao maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. So yung pagsamba sa kanya, yun ang layunin niya sa kaniyang paglikha sa atin. At sa taong gusto niya, nais niya magiging kapakipakinabang ang kaniyang mga gawain dito sa mundong ibabaw, ang nararapat po sa kanya ay isuko niya ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa kanya. Yung tinatawag na pagsamba sa kanya. Alam po natin, ang pagsamba sa kanya, napakaraming klase. May mga uring pagsamba, klaseng pagsamba sa kanya. Ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga gawain. May mga uring pagsamba sa kanya. Ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga pananalita. May mga klaseng pagsamba sa kanya. Ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga pag-ugali. At mayroong mga uring pagsamba sa kanya. Ito po ay magaganap sa pamamagitan ng mga gawain ng ating mga puso. Lahat ng mga klaseng pagsamba na ito po ay napapaloob po sa relihiyon ng Islam. Kaya sa taong nais niya ipagkaloob sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay, tunay na kabutihan, ang nararapat po sa kanya, isuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam. Dahil sa lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, ito po ay kinalulugdan ng Panginoon para sa atin. Sinabi ng Panginoon, "Waraditu lakumul Islam madina." Aking kinalulugdan para sa inyo na mga gawain ay yung mga gawain sa loob ng Islam. Kung ngayon, paano po tayo makapasok? Yun ang dapat natin maunawaan. Paano po tayo makapasok sa relihiyon ng Islam? Napakasimpleng pamamaraan. Ito po ay hindi naman gaano kahirap, hindi naman gaano katagal. Maari tatapos po natin ito sa mga ilang minuto lang. Ano po yung unang hakbang sa pagyakap o pagpasok sa relihiyon ng Islam? Siya po yung tinatawag na pagsasaksi. Ang pagsasaksi na ito po ay katanggap-tanggap sa Panginoon ay napapaloob po dito ang tatlong bagay. Ang unang bagay, ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso, si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Paniwalaan ng ating mga puso na si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Kapag naisabuhay po natin, nabuo po natin ang tatlong bagay na ito, tayo po ay nakapasok sa relihiyon ng Islam. Tayo po ay matatawag na alipin ng Panginoon. Isinuko natin ang ating mga sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. Tayo din ang matatawag na alipin ng Panginoon na nagbalik loob sa Kanya. Alam po natin, ang taong nagbalik loob sa Kanyang Panginoon, napakaraming mga mahalagang bagay na ipagkakaloob sa Kanya ng Panginoon. Kabilang po sa mga mahalagang bagay na ito ay kahit sabihin po natin na napuno niya na pagkakasala ang mundo na ito dahil siya po ay nagbalik loob sa Panginoon, siya po ay itong lahat ay mapapatawad ng Panginoon. Ibig sabihin ay buburahin ng Panginoon ang lahat ng nagawa niyang pagkakasala. Hindi lang sa buburahin kundi papalitan pa ng maraming kabutihan. So yun ang unang hakbang. Paano po natin mailigtas ang ating mga sarili sa sinabi ng Panginoon na lahat po tayo ay nasa loob ng pagkakalugi. Ang tamang pamamaraan ay ang mapaniwalaan po natin ang tunay na Panginoon, dahil sa kapag napaniwalaan po natin ang tunay na Panginoon, magiging kapag-ipakinabang ang lahat ng mga gawain nating mabubuti. Ibig po sabihin ay mapapakinabangan po natin ito sa ating sa mundong ibabaw, ganon din mapapakinabangan po natin ito sa ating mga libingan, mapapakinabangan po natin ito sa kabilang buhay. Pero kung hindi naman tayo, hindi tatanggapin sa atin ng
Panginoon ang mga mabubuting gawain natin dito sa mundong ibabaw, dito lang sa mundong ibabaw natin mapapakinabangan. So napakalaki ang pinagkaibahan ng dalawang gawain na ito. Kaya magkaiba ang mga taong naniniwala sa tunay na Panginoon at yung mga tao na hindi naniniwala sa tunay na Panginoon. Kasi sabihin po natin na ang mga taong sila po ay hindi naniniwala sa tunay na Panginoon, kahit sila ay makakagawa ng mga mabubuting gawain, pero hanggang dito lang sa mundong ibabaw nila mapapakinabangan ang mga gawain mabubuti na ito. Hindi katulad ng taong naniniwala sa tunay na Panginoon, kapag siya ay makagawa ng kahit simpleng gawain mabubuti, ito po ay napakahalaga dahil sa mapapakinabangan niya dito sa mundong ibabaw at higit sa lahat ay mapapakinabangan niya doon sa kabilang buhay. Mayroon din na naiulat o nasabi si Propeta Muhammad na ang isang lalaki, ang dahilan po kaya siya makakapasok sa paraiso doon sa kabilang buhay dahil sa nagawa niyang napakasimpleng gawain. Ano po ang nagawa ng napakasimpleng gawain? Yung pinainom niya ang isang aso na siya po ay nasa matinding pagkakauhaw dahil sa naisip ng isang lalaki na ito, nakita niya yung isang aso na nasa matinding pagkakauhaw, sabi niya ay painumin ko ang aso na ito, gawin ko bilang pagsunod, gawin ko bilang pagsamba sa Panginoon. At ito ay tinanggap ng Panginoon sa kanya at ito ang dahilan, ginawa ng Panginoon dahilan upang siya ay malugod sa kanya ang Panginoon dito sa mundong ibabaw, higit sa lahat ay malulugod sa kanya pagdating niya sa kabilang buhay. Ibig po sabihin, siya po ay makakapasok sa paraiso. Ito po ang ating masasabi na tamang pamamaraan para po natin maipagkaloob sa ating mga sarili ang kanyang tunay na tagumpay, totoong kabutihan. So ngayon, ang nararapat po sa atin, sa buhay po natin, kung mayroon po tayong nalaman na isang bagay na ito po ay kapakipanginabang, huwag natin ito palampasin, huwag natin ipagpapadamot sa ating mga sarili dahil sa alam po natin, hindi natin matitiyak na tayo ba ay aabot sa mga susunod na mga oras o mga panahon. Dahil sa bawat isa sa atin, hindi niya alam kung kailan siya mabawian ng buhay. Kung mayroon naman tayo na nalaman, na unawaan na napakahalagang bagay, dapat po natin ito samantalahin. Huwag natin ito palampasin, Huwag natin palampasin. So ngayon, para po tayo makasigurado, isabuhay po natin yung unang hakbang sa tinatawag na pagpasok sa relihiyon ng Islam, yung tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. So, sundin niyo po ako, sister, kung ano man ang bibigkasin ko, ganun din bigkasin niyo, Itaas po natin, sister, ang ating kanang kamay, ang ating hintuturo. Katulad dito, Katulad ito, sister, ito ay sinyalis ng ating sinasambay ang nag-iisang Panginoon. Ibig po sabihin na ng isa, walang katambal. Ibig po sabihin na walang katambal, walang kaagaw. Ibig po sabihin, hindi po tayo pwede magkaroon ng Panginoon dalaw, o di kaya tatlong Panginoon, o di kaya maraming Panginoon. Dahil sa kung maraming Panginoon, o di kaya dalawang Panginoon, magugulo po tayo dahil sa siguradong sila ay magkakaagawan ng kagustuhan. Kung magkakaagawan sila ng kagustuhan, tayo mismo ay magugulo po tayo. So, ang isang katangian sa sino man nararapat magiging Panginoon ay walang katambal. So, ito po ang sinyalis, okay? Sundin niyo po ako, sister, sa anuman bibigkasin ko. Lakasan niyo po ang inyong pagbibigkas. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna
Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu wa rasuluh wa rasuluhu wa rasuluhu wa wa asyhadu asyhadu anna anna Isa Isa abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat walang Diyos na karapat-dapat sambahin sambahin maliban kay Allah, maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi at ako ay sumasaksi na si Muhammad na si Muhammad ay kanyang sugo ay kanyang sugo at alipin. at alipin, At ako ay sumasaksi at ako ay sumasaksi na si Jesus na si Jesus ay kanyang sugo ay kanyang sugo at alipin. at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa iyo, sister. Ikaw ang pinagpalang linika ng Panginoon dahil sa ikaw ang pinili ng Panginoon. Sa dami ng kanyang mga linika, ikaw ang kanyang pinili na ipagkaloob niya sa iyo ang napakahalagang bagay na ito. Dahil ito ay nangangahulugan dahil sa ikaw ay mahal ng Panginoon. Ikaw ang karapat-dapat pagkalooban ng napakahalagang bagay na ito. Kaya congrats sa iyo, sister. Congrats. Ikaw po ay mahal ng Panginoon at kaya ikaw ay pinagpatawad ng Panginoon sa lahat ng iyong nagawang pagkakasala. Tao tayo, likas sa atin ng pagkakasala. Congrats sa iyo, sister.